Welcome back mga boss, follow up dun sa binidyo natin. Bali may nagpagawa sa akin dito, tatlong amplifier. So fixed bias yung CE5, CE, CE3, tapos itong last ay yung LX20. Ayan, LX20. Ngayon, napag-usapan din naman natin yung fixed bias. Sa pagpipix bias naman, paalala lang sa mga magdi-DIY. Pero kung technician kayo, wala nang problema yan eh. Hindi na kailangan kayong paalalahanin. Alam na alam nyo na yung mga SOP o yung mga dapat gawin. Yung paalala natin sa mga bago at para sa mga gustong mag-DIY. So madali lang kung napapansin nyo sa mga vlog, mag-fix bias, madali lang eh. Nagpalit lang ng isang resistor, basta maalam yung value, okay na no. Pak! Halimbawa ay, yung nilagay ni master or ni boss ay 1.8k lang pala. So madali lang, parang ganito. Tanggalin natin to. Tanggalin ko tong ano, ito to. Tanggalin ko lang to. Tanggalin natin tong board ng, ito ay board ng LX20. Ayan. Board ng LX20 to. So sa board ng LX20, kapag magpipix bias ay dalawa lang yung ano dyan. So ito siya, tapos ito. So dalawang trimmer dyan yung ano. Mga boss, sa may mga bagong power amp ngayon, kahit anong brand siguro, basta naka trimmer, madalas po ito masira. At isa to sa dahilan kung bakit laging nasisira yung amplifier. Katulad nito. Pag ito nag-open, mag-abnormal yung biasing, sisibak yung transistor. Katulad nitong ginagawa ko. Yung full video nito na repair na sa basic bulb, panoorin nyo na lang. So dito, madali lang kasi kung titingnan mo, ay naglagay lang ng isang resistor, fixed bias na agad. Ayan, naglagay lang. So tanungin ko na lang si master o si boss kung anong resistor, anong value ng resistor ang nilagay. So may matatanong kayo ng mga technician na hindi sasagot, mayroon naman magsasabi sa inyo na ganito ang value. Yan. May mga dahilan kung bakit sinasabi at may mga hindi naman sinasabi ng mga technician. Pag hindi ka sinagot, hindi naman ibig sabihin ay hindi suplado. Minsan, point of view ng technician, hindi sa'yo sinasabi kasi iniiwas ka din na baka mapahamak mo yung amplifier mo. O kaya, hindi lang siya ganun kasimple na magpapalit ka lang ng resistor ay okay na. So, kailangan din talaga mayroon kang tester at marunong kang gumamit ng tester at alam mo kung saan yung test point bago ka palit ng or mag-fix bias. So kailangan may tester ka, tapos alam mo paano paggamit ng tester at alam mo yung test point. So hindi lang po yan na ala chamba na maglalagay ka lang ng value ng resistor. May mga tolerance po yan sa totoo lang. Hindi yan porkit naglagay ka ng 1K, exacto 1K yung mariread mo. May mga tolerance yan. Kung ilang percent yung tolerance, hindi yan masasabi pwedeng plus minus, di ba? Mas mataas ng konti sa 1K, mas mababa ng konti sa 1K. Yun ang tinatawag na tolerance. Okay? So hindi siya basta-basta na maglalagay ka lang ng resistor, ayun na yun. Pwede matsambahan na pag kinabit mo sumakto. Pwede ring hindi. Yun. Kaya kailangan ng tester at kailangan pag nagkabit ka, susukatan mo ng biasing, i-monitor mo yung voltahe at ganun din naman sa DC offset, kailangan susukatan mo din. So, susukatan mo yung speaker out kung below 100 millivolts yung pinaka DC offset niya. Or pwede mo pang i-adjust depende kung anong value ng resistor ang suitable. Or kaya kung meron kang bago nito, pwede habang kung buo naman siya, i-adjust mo siya habang sinusukat mo para ma-monitor mo yung tinatawag na idle current.
Yung tawag nila dyan na idle current. Yun. So, ibig sabihin, hindi rin madali basta-basta lang or hindi rin basta-basta lang mag-fix bias ka. So, kailangan nagpalit ako ng resistor. Okay, testing na pack. So, dito sa akin, habang tinitest ko to, yung amplifier na to, laki ng tiyan ko. Habang tinitest ko yan or sinusukat ko yung target ko na voltage biasing, ay nakatest valve din ako para safe na safe. Para iwas disgrasya. At naka-double ingat pag inject ng tester, baka dumikit o baka lumapat yung yung tester o yung test probe sa dapat hindi paglapatan, madisgrasya. Yun mga boss. Sa akin naman ay hindi sa tinatakot o sa pinapaalalahanan ko lang po na wag basta-basta mag-fix bias or wag basta-basta pag napanood mo ay nagpalit ng 1 o 1K. Halimbawa ito, ang nilagay natin para sa biasing ay 1.5K. So, hindi ibig sabihin sa inyo ay meron kayong LX20 ay 1.5K din. Bakit ko nasabi? May ginawa akong CE3. So, same lang din sila ng board, pati supply halos parehas. Nung nagkabit ako ng 500 ohms dito para sa DC offset, nasa 100 millivolts yung yung reading. So ito nga yung 500 ohms na resistor na nilagay ko. So ginawa ko, nakailang resistor pa ako hanggang sa nakuha ko yung kasi palit resistor testing hanggang sa makuha ko yung gawa ng yung trimmer dito ay hindi ko nakakinabit. Pero pinakamainam kasi niyan, kabitan mo ng trimmer tapos i-adjust mo tapos saka mo sukatin yung reading ng trimmer. Yun. So, yun lang yung paalala. Hindi rin pwede basta-basta magpipix. Lalo na kung ang mga amp ito, medyo maliit pa to. Kung tutuusin. Pero yung malalaking power amp, naku po. Mga sabihin natin, nasa 40 megit yung power transistor. Pag nasibakan ka ng 10 doon, iyakan na. Paano kung 10 pares? Kasi mga boss, delikado. Delikado din talaga kapag nag-abnormal yung bias ng amplifier nyo or nag-unstable yung biasing. Pwedeng ikasira ng amplifier. Yun lang yung paalala ko sa inyo mga boss.